Sa video natin ngayon, I'll show you the latest at updated way para makapag-create tayo ng eGov account from registrations up to verification. Before tayo mag-start, kailangan ay meron ka nito, valid email address, active mobile number. Kailangan din natin ng isang valid ID, national ID, EPIL ID, UMID or passport. Ito yung mas preferred nila. So kapag ready ka na, let's start. Una, i-download muna natin ang eGov PH app, available sa Google Play para sa mga Android user at sa App Store naman para sa mga iPhone user. Once na na-download mo na ang app, let's move on sa pag-create ng account. So, ganito yung mag-a-appear. I-tap mo yung sign up o kaya ay hanapin mo itong create an account. At para dito sa unang step, kailangan mo ilagay ang iyong full name. So, ilagay mo lang ang iyong first name, middle name, last name. Kung may suffix ka, pwede mong ilagay dito sa side. At kung hindi ka naman gumagamit ng middle name, pwede mong i-click itong maliit na box. At para sa portion na ito, ilagay mo dito ang iyong valid email address. Once na okay na, click create an account. After clicking, ganito na yung mag-a-appear. May isinend down na OTP code si eGov sa ating email address. At ganito yung sample email na marireceive nyo. I-copy nyo lang yung email code at i-paste nyo dito sa portion na to. At once na ma-enter mo na, magda-direct to automatically dito sa next step. Ang portion naman na ito ay para sa ating mobile number. Kung ikaw ay isang OFW, pwede mong i-click itong flag icon para malaman mo din kung ano yung inyong country code. And then, follows with your mobile number. So kung nasa Pilipinas ka naman, i-enter mo lang dyan yung iyong mobile number. At dapat, iyan din yung ginamit mo nung nag-apply ka ng national ID. At kapag okay na, i-click mo lang yung next. At dito, kailangan mo namang i-enter yung OTP na na-receive mo mula dun sa iyong mobile number. At sa portion na ito, kailangan mong mag-create ng sarili mong password. Ito na yung gagamitin mong password once na mag-login ka na sa eGov app. So, re-enter mo lang siya at makikita mo dito kung nag-match ang iyong password. At kapag okay na, i-click mo ang next. Kapag okay ang ating registrations, ganito yung mababasa mo, congratulations, you have successfully created your account. So dahil may account na nga tayo, ang next step natin is verification. Hindi rin kasi magagamit ang features at services ng app kung hindi tayo verify. So mula dito sa dashboard, i-click mo itong verify now. So dito sa unang step, kailangan lang nating i-fill out ang ating additional personal details.